Sa video na to ay samahan nyo kami sa journey namin papuntang Maldives. Pero bago yan ay dadaan muna kami ng Malaysia para sa aming layover at mini city tour ng mga ilang popular spots sa Kuala Lumpur. Inatid muna kami ni Tatela Tambet dito sa Naiya Terminal 1 papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. At dahil walang direct flight papuntang Maldives, kailangan muna namin dumaan doon. Paglagpas namin sa immigration, naghanap muna kami ng kakainan at tatambayan since matagal pa naman bago ang boarding time namin. Sobrang sulit nga na nabili namin to na luggage dahil pwede siyang sakyan ni Athena. Kaya di kami nahirapan na buhatin siya sa loob ng airport. Inagaan namin ang pagpunta at pag-check-in since first time namin pupunta ng Maldives at hindi namin kabisado ang mga dapat gawin. Tip ko pala sa inyo lalo na sa mga parents na may dalang mga baby. Magdala kayo ng mga paglilibangan nila habang naghihintay. Dito nagdala kami ng konting klinya para may nalalaro siya habang hinihintay ang boarding time namin. At pagkatapos nga ng ilang oras, first international flight din pala to ni Atia. Kaya medyo excited siya. Cold or hot? Four hours and 30 minutes ang biyahe mula Pilipinas hanggang Malaysia. Sa mga oras na yon, nag-late dinner na din kami since kasama ang meals of flight na kinuha namin. After kumain, natulog na kami. Hi baby! Welcome to Malaysia! Welcome to Malaysia! Antok ka ba? Antok ko ba? Hey!
Mahaba-habang lakaran dahil ang baggage claim nasa terminal 2 pa nila. Maliban sa mahabang lakaran, may mga airport buses din na sasakyan from Terminal 1 to Terminal 2. Nag-taxi na kami papunta sa hotel namin. Nasa 45 minutes din ang biyahe mula airport hanggang city proper. Dito kami nagstay sa Siria Hotel. Sobrang ganda ng mga rooms dito at komportable din. Dahil may oras pa kami dito sa Malaysia, nag-mini city tour muna kami para makita ang mga ilang lugar na pinupuntahan dito. Sinundo na kami ng aming driver para dalhin sa bus na sasakyan namin para sa tour. Ngayong araw, meron kami 3 destinasyon na pupuntahan. Una na dito ay ang Batu Cave kung saan makikita ang sikat na golden statue of Hindu na si Lord Murugan. Isa ito sa pinakapopular na pambansang dambana ng mga Hindu sa labas ng India. Ang Batu Cave ay isang series ng mga kuweba ng limestone at mga templo sa loob nito. Matatagpuan dito sa Gombak, Malaysia, at ang Batu Cave ay inialay kay Lord Murugan na Diyos ng Digmaan. Ang Temple Cave ang pinakamalaki sa lahat ng iba pang mga templo sa kuweba sa lugar. Kailangan mo umakyat ng 273 na hakbang na gawa sa konkreto upang makarating ka sa banal na Temple Cave kung saan makikita mo ang ilang mga dambana ng Hindu. Hi! Look at her face! Pawis! This is meant for the chanting and giving the hot traffic lights using the genison to draw out the design. Ang pinakahuli sa destinasyon ng tour namin ay ang Royal Selangor Visitor Center, kung saan makikita ang mga tinatawag na pewter or tin-based alloy na ginagamit sa paggawa ng mga tableware at mga gift items katulad ng tea sets, photo frames at marami pang iba. In front of the display, alright, you guys can come forward. Alright, you look at the mirror. It actually reflects the touch mark that underneath the huge prop over here. You saw that? Alright, so you can take turns and have a look. So there's another name for this teapot, which is Nakita namin dito kung paano gawin ang ilan sa mga produkto nila. Tinutunaw nila ang tin sa isang lalagyanan gamit ang uling at hinahaluan pa ng ibang metal tulad ng antimony para tumigas ito.
Kapag naabot na nito ang molten state ay dahan-dahan itong isasalin sa isang molde at hihintayin lumamig at ibubuhos na ang tea. Right, there you go, it is done. Alright, knock it up. Right back to the leg. And it's ready to have a polishing. Right, it is done. Right, so there we go, we have polishing. You actually produce shadings, and this is what you saw in the huge container just now. Alright, you can try to touch and feel the texture. They are very soft. Right, and you then collect, recycle, and reuse. Right, she will then use a scotch pad with a matte stick. And this is the final product after hammering process. Right, after polishing it before, you can compare the thickness and the shininess as well. Right, Dito naman ay pinapakinis nila ito at ang mga shavings na kukuha dito ay kinukolekta para So i-recycle. for example, the money tray, as you can see, right, there's a lot of rough edges. So she will first use a filing tool to remove them. Alright, then use a sandpaper to work on the fine details. Alright, after that, send it for sandblasting process for a smoother and even surface. And this is the final product after scorching, buffing, and staining process. Alright, and now I'm going to share with you one of our best seller tea caddy because it has an airtight function. So when I put off the lid, right, you can hear a pop sound. Alright, if you install tea leaf or coffee bin, it can maintain the freshness up to a year. Alright, so when I put a lid, it will slide down on its own. Alright, and compresses all the air out to make sure it is airtight. Alright, just to make sure that the angle is correct. And there you go. Right. And same goes to the outlet. Alright, so next process we have hammering. So she has to knot on the same spot for twice to create a dimple. So that's around 700 dimples on this handset, meaning she has to knot up to 1,400 times for a complete product. Alright, it has to be pretty precise and consistent because if there's any mistake, the entire product has to go back to the mouth. Yeah, that's why they have like really focused on this process. Okay, and after this process, you actually send for a soldering process to combine the bottom together with the body to form the final product. Alright. Marami pang pwedeng gawin dito sa Malaysia pero dahil sa limitado nga lang ang oras ay kaunti lang ang napuntahan namin. Pero siguradong babalik kami dito para i-explore pa ang ganda ng Malaysia. Sa susunod na video ay samahan niyo naman kami sa biyahe namin mula Malaysia papuntang Maldives. Ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang Maldives at kung ano ang mga pwedeng gawin sa tinuluyan namin na resort.